Posibleng abutin ng 10 taon ang ICC case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay po ng kanyang kinakaharap na crimes against humanity. Ang tanong ngayon, aabutin pa kaya niya ang hatol o mauuna na ang tadhana? Hustisya ba ito o karma? Aalamin po natin yan maya-maya. Sa ngayon, ako po'y bumabati ng maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at dito po sa ating programa. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 4, 2026 at dako na po tayo dito po sa ating pag-uusapang issue. Posible talaga mga tol kasi ito po yung average No, naglalaro daw po sa 3 hanggang 10 taon ang itinatagal ng paglilitis sa mga nakakasuhan dito po sa International Criminal Court. Yan po ay ayon kay Attorney Cristina Conti, ang isa po sa mga abogado na recognize po ng ICC na tumutulong sa mga pamilya po ng extrajudicial killings victims. Meron pong interview kanina o in-upload po kanina, ito pong si Attorney Galang. Kaya yan po ang ating papanoorin at re-reaksyonan at mamaya babasahin po natin yung komprehensibong pagtatanong po natin o yung pagtatanong ko po kay ChatGPT na komprehensibo po siyang nagbigay ng mga detalye kaugnay po nitong ating pag-uusapan. Actually, gusto ko lamang mas maging maayos yung ating pag-uusap. Yan naman po ay pamilyar na tayo kaso lang pagka sa isip ko lamang minsan tumatalon-talon no? Lumihis-lihis kaya ima-maximize po natin ngayon ang availability ng mga ganitong tools, ang AI yung artificial intelligence para po sa ikabubuti natin para po sa ating kaalaman, hindi po para abusuhin po ito. Huwag po natin gagamitin ang AI sa pagpapakalat po ng mga maling impormasyon o fake news sa madaling salita. Ngayon, dako na po tayo dito po sa naging interview kay Attorney Cristina Conti. Pakinggan, panoorin at reaksyonan po natin ito mga tol. Ito, Attorney Conti, so kung na-approve na ho yung confirmation of charges, ano na ho yung magiging, masusunod na ho tayo sa trial, ano ho yung magiging timeline na ho nung kaso? Yan kung na-approve yung confirmation of charges, kailan po ba nangyari yung confirmation of charges? Katatapos lamang po noong nakaraang Pebrero, 23, 24, 26, 27. 4 na araw po ang naging confirmation of charges doon po sa kinakaharap na yan na reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Excuse me. At natuyo yung lalamunan ko. At dahil po dyan, inaasahan po ngayon ng ating mga tumututok na mga abogadong tumutulong sa mga biktima o pamilya ng mga biktima ng EJK na maaari daw pong magdesisyon na within 60 days po kasi ito kaya ang estimated time po nila ay hindi po lalagpas ngayong Abril po, April 30 siguro. The most na po yung April 30 at makakapag-decide na po itong ICC kaugnay po kung magpapatuloy ba itong hearing laban kay Rodrigo Duterte, kung kukumpirmahin po ba nila yung charges laban kay Rodrigo Duterte. Kasi alam niyo mga tol, ito nga, di ko na maiwasang magkomento kaysa magbasa kay ChatGPT. Pero pagbigyan nyo na ako, dahil namimiss ko na rin magturo no? At ang sistema po kasi ng proseso diyan po sa ICC ay ibang-iba dito po sa, somehow iba, dito po sa Pilipinas, no? Nauuna po diyan sa ICC ang pag-aresto. 'Di ba kung mapapansin po ninyo, aarestuhin muna bago po kukumpirmahin ang charges. Samantalang po dito sa Pilipinas, may charges na bago po arestuhin. Yan na lang muna para mas madali po nating maunawaan. Punta po tayo, balik po tayo dito. Syempre, katulad sa Pilipinas, yung timeline ng kaso, malalaman mo lang after. Nakakita na naman ako ng tatanga-tangang Duterte supporter. No? Tanga talaga tong mga to. Huwag kayong manonood sa ulol. Uulitin ko, kapag kayo'y nagsasalita ng ulol sa kapwa ninyo, masusunog kayo sa impyerno. Sa bagay, hindi naman kayo natatakot sa impyerno sapagkat magiging masaya nga kayo, magkikita-kita kayo ni Rodrigo Duterte doon 'Di ba kung matatandaan po ninyo,
Sabi ni Rodrigo Duterte sa isa niyang mga talumpati, hihintayin niya kayo sa impyerno, ang mga sumusuporta daw po sa kanya. O sige, pagpatuloy mo lang yung tumawag ng ulol, wala akong pakialam dyan. No? Pero wag tayong gaganti mga tol ha. Ako'y nakapag-comment isang beses pero nagsisi ako. No? Kasi sabi ko sa kanya, Karim, ginanong ko, sabi ko mali pala yun. Ano? Hindi pala dapat tayo tumatawag ng ulol sa ating kapatid, sa ating kapwa. No? Kasi sa mata ng Diyos, isa po yan sa pinaka mabigat na kasalanan na magagawa po ng tao. No? Sabi nga po sa Biblia, Mateo chapter 5 verses 21-22, nakabisado ko na tuloy. Ang tagal ko nang hindi nagbabasa ng Biblia, sa totoo lang mga tol to be honest with you, ano. Pero I read the Bible cover to cover, ano, nung ako'y almost maging pastor noon. At sabi po doon, paliwanag ko na lang banggitin ko na lang ng mabilisan, ang sino mang magsasalita ng ulol sa kanyang kapatid ay masusunog sa impyerno. O kaya ipagpatuloy nyo lang yan, mga tatangatangang Duterte supporter. Mas maigi pang gumamit kayo ng mga salitang tanga, gago, PI, o kung anumang mga mura. No? Hindi yan magdadala sa inyo sa impyerno. Pero ang salitang ulol, kapag kayan po ay sinasambit ninyo, binibigkas ninyo sa inyong kapwa-tao, malamang sa malamang kung kayo'y Kristiyano at naniniwala sa Biblia, sunog kayo sa impyerno. O anyway, balik po tayo dito. Doon magtatakda ng kailan ng hearing. So, kung magsisimula na ang hearing, ang isang una munang pagbabago ay malilipat na tayo ng chamber. Oh, so yun ngayon, na pala. kaharap natin ay 3 judges. Kaya mahirap talagang i-corrupt ang ICC mga tol no? Kasi paiba-iba. 'Di ba? Biruin mo nasa pre-trial chamber 1 yung confirmation of charges. Tapos once confirmed po ito, if ever, lilipat po ng ibang chamber, baka maging number 2 o kaya maging number 3, no? Sino na naman yung mga set of judges doon? Hindi na po yung dati. Kaya napakahirap talaga. Ito dito natin makikita na umiiral ang hustisya kapag hindi po nakukuha doon po sa normal na kaparaanan. Yung malalamunan ko Sa pre-trial chamber 1, may iba pang trial chambers kung saan doon tayo mararaffle. Magpapalit ng judges, magpapatawag ng ilang mga parang status hearings, or kung ano man na parang mag-aayos bago maitakda yung schedule ng hearings. Kaya may period pa din after ng April kung sakasakali ng logistical adjustments bago i-anunsyo yung talagang eto na, first day of trial na talagang ebidensya para patunayang may kasalanan si Duterte. Second half pa ang tinitingnan ko na posibleng scheduling. Balik lang muna ako sa inyo mga tol. 'Di ba sa intro natin kanina, ito ba ay tadhana talaga kay Rodrigo Duterte? No? Ang tanong kasi, makakaya niya kaya ito o mauunan na yung tadhana? Alam niyo yung tadhana, lahat tayo mamamatay. Alin kaya ang mauuna? Hatol o kamatayan dito mga tol? Ano sa tingin ninyo? Kasi kung aabutin ng 10 taon, ito pong paglilitis kay Rodrigo Duterte, ang edad niya po ngayon ay 81. Tingin ko sa edad ni Rodrigo Duterte at sa kanyang pangangatawan ngayon, baka mahirapan na pong umabot ng 90 No? Pero alam niyo, ako po'y nagnanais na mabuhay si Rodrigo Duterte ng mas mahaba pang panahon sapagkat sa aking paniniwala, malaki po ang pananagutan niya sa ating mga kapwa Pilipino at napakadaling exit naman po ang kamatayan. 'Di ba? Parang bonus sa kanya 'yon pag nangyari 'yon. Mas masarap na makita po natin na nahatulan si Rodrigo Duterte sa kanyang mga kasalanan at makita din po natin na pinagdudusahan niya po ito sa loob ng kulungan. Hindi po yung hindi pa nararating yung hatol, darating na yung tadhana para sa kanya. Although yan ay hustisya pa rin, pero mas malinamnam ika nga sa pagkain, lalong-lalo na sa mga pamilya po ng mga biktima ng extrajudicial killings. Pero magiging malaking bahagi niyan yung adjustment or yung pag-adjust ng korte or yung consideration kay Duterte. Kasi ito nga confirmation of charges hearing, in-adjust according sa recommendations or accommodations kay Duterte at sa sitwasyon niya. Attorney Danny, usually ang mga korte, di ba,
Wala, bala kayo mag-adjust sa schedule namin. Pag 8:30 hanggang 12 o'clock ang hearing, nandyan kayo from 8:30 to 12. Excuse me. Tapos resume tayo, alauna hanggang 5:30. Dito, dahil sabi ng ICC, mukhang nahihirapan siyang umupo for long periods of time. Kaya, magpapatawag sila ng hearing for about an hour, 1 hour and a half hanggang mga 2 hours, tapos break. Tapos saka magre-resume. Sa loob ng isang araw, parang halos 3 oras nga lang ang total trial time para hindi siya matagal na nakaupo. After 2 days, February 23 at 24, break. Buong February 25, walang hearing. Magre-resume na ulit ng 26 at 27. Yan ay adjustment dun sa kalagayan niya. Kaya pag tumungtong ng trial at ganito pa rin ang sitwasyon niya or ganito pa rin ang request niya, posible pong may ganong framework. Iba-iba din yan kada hearing, kada trial. Kasi pauna ko rin, Attorney Danny, kasi may ibang cases, ang sabi nila, tuloy-tuloy tayong mag-trial 1 month. Sunod-sunod, every week, in a week, 2 or 3 hearings. Ganyan. Tatapusin natin in 1 month yung first batch of evidence, tapos break tayo for a time, and then next month na ulit. Every other month. Meron namang iba, ibuhos natin first quarter of the year, or 1 quarter, tapos break muna, tapos saka ulit. So, depende yung schedule sa all parties involved. At dito, magiging malaking factor yung mismong kalusugan ni Duterte Yun para pala. doon sa scheduling. So, sa tansya niyo, Just imagine this mga tol, Pero yun ninyo, confirmation of charges pa lamang. Doon sa point ng confirmation of charges, mula po sa kanyang pagkaka-aresto, inabot na po ng almost 1 year eh. Kasi naaresto si Rodrigo Duterte March 11. Inilabas yung warrant of arrest March 7. No? Nirequest po ito ng prosecution February 10, 2025. Lahat po ng mga pinag-uusapan po natin, At after po nung pagkaka-aresto sa kanya noong March 11, it takes how many months? 4 or 5 months, September, yung naging preliminary trial. And then afterwards, sinet yung confirmation of charges February. Kaya parang merong average na 4 to 5 months. Ngayon, desisyon ng pre-trial chamber 1 ang inaantay natin, probably on or before April 30. And we are expecting siguro na another 4 to 5 months na naman yan. Kung ganun po yung magiging dating talaga, at mapapakinggan din naman natin dito sa mga sasabihin ni Attorney Cristina Conti na at least 3 years ang pinakamabilis na naging paglilitis sa ICC at ang pinakamatagal ay 10 taon. Kaya ang average, siyempre yung kalahati, 5 to 6 years. Anyway, tuloy po natin pakinggan si Attorney Cristina Conti. Attorney Conti, gaano katagal yung magiging trial? Ito ba buwan o baka umabot ng taon? At naka-livestream ho ba ito? Mapapanood ho ba ito ng publiko? Sa oras, para lang all cards down, maximum na trial sa ICC na naganap na 10 years. Pinakamabilis, 3 years. Ang average daw po ng trial doon, according sa registry, is 8 to 9 years. 8 to 9 years pa nga. Ilan nilang mga naging trial. Mali pa nga pala ako kasi kinalahati ko lang, 5 to 6 lang yung sinabi ko eh. Dito, ang average doon, 8 to 9 years pala. No? Di ibig sabihin, maglalaro sa 88 years old to 90 years old si Rodrigo Duterte bago siya mahatulan. Buhay pa kaya si Rodrigo Duterte by then? Who knows, Basta, ayokong manalangin pero ang hangad ko kay Rodrigo Duterte, mahabang buhay para sa kanya. Dahil sinabi ko na rin naman yung dahilan kanina. Yan. Kaya, it's anybody's guess. Pero sa bahagi ng prosecution, kasi sila naman yung magprepresenta ng ebidensya, ready sila sa mabilis na trial. Sabi na nila yon, mas pabor sa kanila ang bilisan ng pagprepresenta ng ebidensya. Of course, magiging factor kung yung defense, hindi. Masingit ko lang mga tol,
Pakapagpigil, naalala ko bigla. Ang paldo dito, ika nga, si Attorney Nicolas Kopman and team, no? Biruin ninyo, allegedly, ang binabayad ng mga Duterte ay naglalaro sa mahigit 100 million pesos kada buwan. Approximately, nasa mahigit 1 billion na ang ginagastos nila sa legal na proseso na ito para ipagtanggol si Rodrigo Duterte. Ang laki ng kikitain dito ni Attorney Kopman. Just imagine, 1 billion per year. Kung tatagal po ito ng minimum 3 years, kikita ng 3 billion. Itong si Attorney Nicolas Kopman at yung mga kasamahan niyang mga abogado. Paldong-paldo. Mabilis, hindi matatapos ng mas maaga. Maraming factors, pero dun sa kontrolado namin or dun sa may information kami, katulad ng doon sa prosecution, ang assurance sa amin, kaya natin to ng mas mabilis. Di hamak ng mas mabilis kaysa sa dun sa dating mga trial. Yan ang pare-pares na tanong natin, mga tol. No? Saan kumukuha ng bilyones na ibabayad itong mga Duterte? Di naman siguro aasa lang yan sa mga supporter nila. Di ba? Mga OFW at yung mga nandirito sa Pilipinas. Siyempre, lahat ng pagtulong may limitasyon. Di ba? Ramdam din naman natin yan. Marami sa inyong mga tumulong din sa mga ipinarating ko sa inyong mga pangangailangan ng mga kakilala po natin, kaibigan, yung huli nga, yung estudyante kong nasunugan, 'di ba? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon tutulong kayo. No, may limitasyon ng pagtulong dahil meron din kayong sariling pamilya. Ganon din naman itong mga OFW na sumusuporta kay Rodrigo Duterte. Kaya ang malaking tanong talaga, saan nila kinukuha ang pambayad sa mga abogadong nagtatanggol kay Rodrigo Duterte? Pero, yun na nga, prepare for the worst, but hope for the best. So, 10 years or minimum 3. Alright, 3 to 10 years na pa. Eto na naman tayo sa mga red herring ng mga Duterte supporter eh. Red herring, whataboutism, false dilemma, one-track mind, no? Strawman policy, yan na naman kayo eh. Sino ba gumawang nagsalita ng mali? Kayo mag-ayos kayo, hindi hatulan si Duterte ngayon. Yung ginawa ng adik ngayon, binalita ba ninyo? Alam niyo hindi ko po tungkulin magbalita. No? Wala po akong obligasyon kahit kanino man kung ano po ang dapat kong gawin dito po sa aking programa. Bilma Makapal dahil yung pangalan mo bagay na bagay sa sinasabi mo, makapal. Huwag mo akong diktahan kung ano yung dapat kong gawin dito. No? Kung hindi ko tinatalakay yung pangyayari sa Nabotas na sinakyan ni Senator Robin Padilla, I am very much aware diyan. In fact, ang isa sa mga opisyales ng nabanggit na bayan ay kilala ko personally. Ha? Dati akong pulis. Kaya wag mo nang sabihin sa akin yan. Do not compare apple to orange. No? Merong mga ahensya na nakatutok dyan. Kung hindi ka ba naman makapal, alam mo na nahuli na yung gumawa, arestado na. O ano pang aantayin mo? 'Di ba? Nung panahon ba ni Rodrigo Duterte, nagrereklamo ka ba sa mga nadamay na mga inosenteng sibilyan nung mapatay sila during the war on drugs? Alam mo ba yon? Anak ng teteng talaga kayo. Ang makapal. Makapal siguro mukha mo. Tuloy nga tayo dito. Anak ng teteng to mga to. Huwag niyong ilihis ang issue. Ang pinag-uusapan dito, yung pananagutan dahil may ginawa di umano itong si Rodrigo Duterte. Kung sa tingin niyo yan tama, ewan ko kung anong utak meron kayo. Ha? The end does not justify the means. Kahit hindi nga nagawa ni Rodrigo Duterte mawala ang adik, hindi niya nga nagawang mawala ang droga. In fact, napatunayan pa natin sa kasalukuyan na talamak ang drogang iniwan ni Rodrigo Duterte. Bakit? Sa panahon ng kasalukuyang gobyerno, grabe ang nakukumpiskang mga illegal na droga. Alangan naman nagsulputan na lamang bigla yan, lalong-lalo na noong October
17 kung hindi ako nagkakamali or 18, 2022. Nahuli si Sergeant Mayo. Mahigit sa 1 toneladang methamphetamine hydrochloride. Baka hindi mo alam yon. Ha? Shabu po yun, shabu. Alam ka naman biglang sumulpot yon. Ha? Makapal? Oy, makapal, nandiyan ka pa ba? Anak ng teting na to. Oh, anak ng teting kayo. Oh, tuloy tayo dito. Pakahaba ho pala talaga, no? And live stream ho ba ito? Mapapanood ho ba ito ng publiko? Dapat, ang mga hearings po ng ICC ay nandun sa kanilang YouTube at Facebook. Nga lang, may 30 minutes delay. Ay, grabe katangahan ng mga Duterte supporter. No, ewan ko kung tinutukoy nyo si... Anong pinagsasasabi nyo may cancer si Pangulong Bongbong Marcos? Kaya kayo nakakarma eh. 'Di ba ang hilig ninyong magsabi na merong hindi magandang pangyayari sa iba. Kaya nakakarma yung mga sinusuportahan ninyo. Tingnan nyo yung kapatid ni Rodrigo Duterte, patay na. Oh. Sino bang nagpakalat ng una, patay na si Pangulong Bongbong Marcos? Kayo, mga tatanga-tangang Duterte supporter. Anong nangyari? Namatay yung kapatid ni Rodrigo Duterte. Pero tadhana yan eh. Ganun talaga ang buhay. Una-unahan lang eh. Ngayon, sinasabi nung dating executive secretary na hindi maganda, baka kunin na daw ni Lord si PBBM. O yun, tinapik siya. Nagsasalita sa harapan ng publiko. Ay! Ay! Anyway, so much for this tatanga-tangang mga Duterte supporter. No, nauubos ang oras natin sa kanila. Pero masaya rin kapag nakakapagsalita ako ng mga tangang Duterte supporter eh. No? Na ilalabas ko yung frustration ko sa katangahan nila eh. O, balik po tayo dito sa pinag-uusapan ni Atty. Cristina Conti. So, yung delay naman para po sa security considerations din. Kaya paumanhin na lang po, at least parang hindi naman ganun kalaki ang delay. At ang pumapatak yata kapag magsisimula ang hearing, 5:30 dito. Kaya para dun sa mga may trabaho pa hanggang 5, abot pa kayo sa telenovela ng bayan. Abot pa ba sa telenovela ng bayan? No, talagang tinututukan kasi yan ng hindi lamang ng Pilipinas, kung hindi ng buong mundo. No? Dahil sa kasaysayan partikular ng Pilipinas, biruin mo, dating Pangulo ng Pilipinas, parang Hitler ang datingan. Sa bagay, inidolo niya talaga si Hitler eh. Diba sa kanya din mismo nang galing yon, no? Gusto niyang gayahin si Hitler. Anyways, punta na po tayo sa mga datos, no? Yung mga tala na kinakailangan po na malaman po natin. At tinanong ko kay ChatGPT, sabi ko sa kanya, nag-prompt ako, pakibigay mo sa akin ang komprehensibong datos sa kinakaharap na crimes against humanity ni Rodrigo Duterte. Nakabalangkas sa parang essay. Alam niyo kung itong mga tatanga-tangang Duterte supporter marunong gumamit ng tama ng AI, hindi sila maliligaw ng impormasyon eh. Hindi nila iisipin na si Pangulong Bongbong Marcos ay merong 3rd stage colon cancer daw. Nang teting nakatangahan yun. No? Anyways, basahin ko na lamang po ito. Kung may kailangan ipaliwanag, ipapaliwanag natin. Pero malamang sa malamang, maliwanag na po ito. Ang kaso ng crimes against humanity laban kay Rodrigo Duterte. Isang komprehensibong pagsusuri. Panimula, ang kaso ng crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isa sa pinakamalaking legal at politikal na usapin sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaugnay ito ng kanyang kampanya laban sa iligal na droga na inilunsad noong siya ay nanunungkulan bilang Pangulo mula 2016 hanggang 2022. Ang kasong ito ay inimbestigahan ng International Criminal Court o ICC, isang international tribunal na may jurisdiksyon sa mga krimen tulad ng genocide, war crimes at crimes against humanity. Kulang yung binigay na datos ni ChatGPT. Idagdag po natin yung mga petsa na kinakailangan po nating tandaan considering na tayo po ay miyembro ng ICC mula po November 2011 at ito'y nagtapos noong March 2019. Yung kabuuan po ng mga panahong iyon ang subject ng investigation and even
yung prosecution na ginagawa na po ngayon ng ICC laban kay Rodrigo Duterte, no? Nung siya po'y mayor, nung siya po'y vice mayor, at nung siya po'y naging Pangulo po ng Pilipinas. Ano ang crimes against humanity? Sa ilalim ng Rome Statute ng ICC, ang crimes against humanity ay tumutukoy sa malawakan o sistematikong pag-atake laban sa sibilyan. Kabilang dito ito na, yung isa sa mga kaso ni Rodrigo Duterte under the crimes against humanity, murder. No? Extermination, imprisonment, torture, persecution, enforced disappearances, other inhumane acts. Hindi kailangang may digmaan para masabing crimes against humanity. Ang mahalaga ay malawakan at sistematiko ang pag-atake laban sa sibilyan. Kaya yun ang dapat papatunayan dito ng prosecution. No, dapat malawakan at systematic yung pagkakapatay sa mga Pilipino sa panahon ng panunungkulan ni Rodrigo Duterte. Ang war on drugs at mga alegasyon. Noong 2016, inilunsad ni Duterte ang kampanya laban sa droga na kilala bilang war on drugs. Sa ilalim ng kampanyang ito, libo-libong tao ang napatay sa police operations at vigilante-style killings. Ayon sa iba't ibang ulat, Philippine National Police, humigit kumulang 6,000 ang napatay sa police operations. Some reports, mahigit 7,000. Human rights groups, maaaring umabot sa 12 hanggang 30,000 ang kabuuang namatay kasama ang vigilante killings. Maraming alegasyon na may kota ang pulis sa pagpatay. Tanong niyo sa akin, baka sagutin ko. May reward system, pero sinagot na po yan ng mga resource person sa Quadcom no? Nandoon si Garma, even si Colonel Espinido, no? Even ang dating kongresista na si Bosita, may mga idea diyan, di ba? Sabi niya nga, minarapat niya na lamang na matanggal sa kanyang posisyon na hinahawakan kaysa sumunod doon sa mga naging kalakaran ng mga panahong iyon. Kung kayo'y pan ni Colonel Bosita, alam niyo yung sinasabi ko. May reward system. Si Garma po ang nagbulgar niyan. May mga pinapatay kahit walang kaso. Marami akong alam dyan, pero di ko sasabihin. Di rin naman makakatulong. Wala rin naman akong personal knowledge. Alam ko lang. Pero hindi po yun nakakatawa. Sa totoo lang. Natatawa ako in a sense na ito po ay I'm sorry. Hingi na lang ako ng paumanhin. Hindi ko dapat tinawanan yung sitwasyon na yon kasi buhay po ng tao ang pinag-uusapan po dito. May mga itinanim na ebidensya. May pattern ng killings sa mahirap na komunidad. Napansin nyo ba yon? Walang napatay na drug lord. Kung meron man, mangilan-ngilan lang. No? Tapos parang kalaban pa sa negosyo. Sina Parehinog, di umano Sina Espinosa, di umano. Mga politikong di umano involved sa illegal na droga. Pero yung malalaking drug lord katulad ni na Alan Peter Lim, no? Si Michael Yang na sinasabing drug lord, ginawa pang presidential advisor for economic affairs, kakaiba. Hindi naman Pilipino yon, pero naging advisor ng Malacanang during the time of Rodrigo Duterte. Maraming alegasyon yan. No? Ito ang naging basihan ng ICC investigation. At idagdag na natin, syempre, ang talagang primary actor dyan, ang dating Senador Antonio Trillanes kasama ng mga sumusuporta sa kanya at mga kasama niya rin sa Magdalo na si dating Congressman Gary Alejano. No? Sila yung mga grupo ng mga politiko na tumulong doon po sa mga pamilya ng biktima para po dalhin ang kanilang paghahanap ng hustisya sa ICC dahil hindi po nila makuha iyon dito sa Pilipinas nung mga panahong iyon. Sino ba naman ang makakakuha ng hustisya? Ang itinuturo mo na mastermind o nag-utos o nag-sanction ng killings ay presidente ng Pilipinas sa katauhan ni Rodrigo Duterte, di ba? Noong 2018, nagsimula ang preliminary examination ng ICC sa war on drugs. Mahalagang pangyayari
2019, umalis ang Pilipinas sa ICC. Withdrawal from Rome Statute. March po ito. Kung di ako nagkakamali, 17. Ngunit sinabi ng ICC na may jurisdiction pa rin sila sa mga krimeng nangyari habang miyembro pa ang Pilipinas. Mali itong binibigay ni ChatGPT. Ito yung mag-iingat din tayo mga tol. Ano? Hindi lahat ng binibigay ni ChatGPT ay tama. Hindi lahat na binibigay ng AI tama. No? May mga pagkakamali din minsan katulad nito. Ang jurisdiction na pinag-uusapan po habang miyembro po tayo ay mula 2011 November hanggang 2019 March. Hindi po 2016 hanggang 2019. 2021, pinayagan ang formal investigation. 2023, sinubukan ng Pilipinas na ipahinto ang investigasyon, ngunit tinanggihan ng ICC. 2024 to 2026, patuloy ang investigation, kabilang ang pagkuha ng testimonya ng witnesses at ebidensya. Hindi na nga naisama dito yung paglabas ng warrant of arrest kay Rodrigo Duterte. Sa bagay, binanggit ko na yon kanina mga tol. Batayan ng kaso laban kay Duterte, ang pangunahing argumento laban kay Duterte ay command responsibility. Kasi di naman siya aktual na pumatay. No? Pero ang dapat mapatunayan, kahit hindi siya ang direktang pumatay, maaari siyang managot kung siya ang nag-utos. Alam niya ang mga pagpatay. Hindi niya pinigilan, hinikayat niya ang karahasan, pinrotektahan niya ang mga gumawa ng krimen. Ang 5 binanggit ko po na yan, lahat po yan nakita natin sa mga nakaraang panahon. Nung siya po'y presidente at nung siya po'y tumestigo, naging resource person sa Senado at saka sa House of Representatives. May mga public statements si Duterte noon tulad ng I will kill you, shoot them dead, my order is shoot to kill, I will protect the police. Ang mga pahayag na ito ay ginagamit bilang ebidensya na maaaring state policy ang killings. No? Hindi rin nakalagay dito yung mga co-perpetrators ni Rodrigo Duterte. Sa pinangalanan o yung dating redacted at isinapubliko ng mga pangalan ng mga co-perpetrators nitong si Rodrigo Duterte, I hope, maalala ko, 8 po sila. No? Siyempre, nandiyan ang 2 senador na si Bongo at saka ito pong si Bato de la Rosa na nagtatago po sa ngayon. No? Bagamat wala pang kumpirmado na datos kung meron ba talagang warrant of arrest na inisyu na sa kanya ang ICC, patuloy po siyang nagtatago at sumasahod. Yun ang nakalulungkot. No? Nandiyan din po ang mga dating chief PNP at OIC, no? Si Oscar Albayalde, si namayapang Camilo Cascolan, ang naging OIC na si Vicente Danao ang nagtanggal sa akin. Hindi, it happens sa siya yung regional director ng Region 4A nung lumabas po yung desisyon sa SALN ko at ako'y tinatanggal na sa serbisyo. Lumabas yung desisyon na tanggal na ako sa serbisyo dahil hindi po ako nagsumite ng SALN. Ang signatory po sa aking dokumentong hawak si General Danao, no? Nagkita kami niyan sa Batangas somewhere in Batangas nung nagawi siya sa mall, somewhere doon. At ako naman, kagagaling ko sa pagtuturo sa review center at bumibili po ako ng relo. Siya may binibilihan din ng relo. No, hindi ko nababanggitin kung sino yung nakita ko. Basta ganun yung sitwasyon, tapos binati ko. Sir, konting kwento, tapos nagpa-selfie. Meron kaming selfie ni General Danao, hindi ko lang isinapubliko, naka-private po yan sa aking personal profile. No, marami akong mga selfie sa mga known personalities, no, mga public figures nasa gobyerno na naka-public naka-private folder lang sa akin. Kasi para saan? Para mag-take ako ng clout. Hindi ako ganong tao mga tol, ano? Yung mga isinasa publiko na public photo katulad ni Attorney Benhur Abalos kasi kailangan kong tumulong sa, alam niyo naman ang naging sitwasyon, di ba? Sa kanyang kandidatura sa pagkasenador noong 2025. At hanggang ngayon nakikita nyo rito, katabi ko sa ating screen. Kasi patuloy akong humihikayat sa kanya na bagamat natalo tayo,
noong 2025, sana patuloy lang nating pangarapin na makapaglingkod bilang senador. Tingin ko ganun naman yung tatahakin ni Attorney Benhur Abalos sa 2028. Naniniwala ako na muli siyang tatakbo, pero in the meantime, kung ano yung maisisilbi niya sa ating bansa, I hope makabalik siya sa gabinete ng ating Pangulo kung mapagbibigyan pa. Pero kung hindi naman, ganun talaga. Susuportahan ko pa rin naman siya sa kung sakasakaling tatakbo siya sa pagkasenador sa 2028. And I hope kayong mga manonood po natin, samahan niyo po ako na suportahan pa rin po natin si Attorney Benhur Abalos. Bagamat nalihis ako ng topic, pero babalik na po tayo. Napunta kasi doon sa relo no? Hanggang sa selfie, kaya nabanggit ko na meron akong pinablik na photo kami ni Attorney Benhur Abalos, no? Kasama rin yung wife niya nung birthday niya yun yung occasion na yun. Tapos yung unang pagkakataon na hindi ko na itutuloy kasi lumalayo tayo. Ilan na yung nabanggit ko, no? Nandiyan din po ang dating hepe ng National Bureau of Investigation, ang director po dati nito na si Dante Giran, no? Nandiyan din po si Isidro La Peña, ang naging PIDEA director na kasama sa co-perpetrators nitong si Rodrigo Duterte. 7 nga lang yata o 8 ba? Nagkamali na ako sa pagkakaalala ko, mga tol. No, basta yun yung mga naalala ko ngayon. Ipagpaumanin nyo na lamang. Kung ngayon ko lang kasi naalala yan, hindi naman naka-program tong atin pong live streaming except dito na tinanong ko na kanina kay ChatGPT. At ito nga po yung posibleng parusa, mga tol, ay hanggang life imprisonment, no? Wala pong parusang kamatayan sa ICC. Maaring ikulong sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands, pero may mga pagkakataon na ang nahatulan ay nakukulong sa member countries, no? Ang problema, hindi na po tayo member country Kaya malabo na pong makulong dito sa Pilipinas si Rodrigo Duterte kung sakaling hindi pumabor sa kanya ang hatol ng ICC, no? Ang mga argumento ngayon ng kampo ni Rodrigo Duterte, nakalagay po dito, may functioning justice system daw ang Pilipinas kaya walang jurisdiction ng ICC. By the way, no, magde-decide din finally with finality ang ICC pre-trial chamber sa jurisdiction over Rodrigo Duterte sa mga susunod na araw. Aabangan din natin yan. Legitimate police operations ang nangyari daw. Nanlaban ng mga napatay. Politically motivated ang kaso and hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Ito ang legal na laban ngayon, jurisdiction versus accountability. No? Hindi niya sinasabi na wala siyang kasalanan no? Basta yan yung mga katwiran niya lamang. Jurisdiction, parang kay Sara Duterte. Yung diskarte ng kanyang mga abogado, technicality or legality. No? Pero ayaw sagutin kung ano yung mga particular na alegasyon o akusasyon. Okay? And syempre yung timeline. 2016 nagsimula ang war on drugs at dahil nga po hanggang 2019 lang tayo miyembro, yan yung covered period sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas. Pero kasama po yung 2011. Kulang tong binigay ni ChatGPT no? At ito po ay tinawag na Oplan Tokhang. Actually, ang Oplan Tokhang, yan lamang po yung naging infamous police operation term na ginamit. Bakit ko sinasabing infamous? Kasi nakakahiya ang nangyari talaga. No? Pero yung Oplan Tokhang, nakalagay po yan sa Oplan Double Barrel. Yun talaga yung project plan doon no? Yung buong konsepto, memorandum, circular, at ang title po noon, Oplan Double Barrel. Pulis pa po ako noon Sa totoo lang mga tol, bahagi ako ng war on drugs. No? May mga instances na mayroon akong personal knowledge sa low level. No? Kung saan ako na-assign before. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi po ako mabuting tao. Ako din po ay makasalanan. No? Pero syempre, trabaho po yun.
At kung ano man yung maging karma ko sa hinaharap, kung ako man ay singilin ng ating Panginoon at ipatapon sa impyerno, wala akong magagawa. Kasi ginawa ko naman talaga yon, no? Ngayon, yung Oplan double barrel po na yan ay meron pong dalawang bahagi. Kaya nga double barrel eh. No, parang sa barrel, 'di ba? Ang barrel isa lang, ang barrel. Yung Oplan double barrel, dalawa. Tinatawag po itong upper barrel at saka lower barrel, no? Yung upper barrel, ang target po nun, high value target, meaning mga clandestine laboratory, mga drug personalities na high profile, mga drug lords, no? Samantala, yung lower barrel, ito na yung pangmasa. Ang problema dito natutok ang war on drugs at ang mga naging biktima mga mahihirap talaga, no? Pero maganda sana layunin ng lower barrel eh. Kasi ang pangalan nga pong sinong Bisaya po dito, no? Alam nyo kung ano ang ibig sabihin ng tokhang eh. Hango po ito sa salitang tok-tok hangyo, no? Ewan ko kung tama yung pagkakaunawa ko kasi yun lang din naman yung tinuro sa amin noon eh. No, ito'y Visayan word dahil nga ang brainchild ng Project Double Barrel ay si Ronald De La Rosa, isang Bisaya, kaya tinawag pong Oplan Tokhang, Tokhang Tok-Tokhan nyo. Ibig sabihin, kakatukin mo, hihimukin mo yung tao na mga involved sa drugs, either kung gumagamit man ito o nagbebenta man ito, basta wala pa pong kaso, hihimukin mo na yan, hihikayatin mo na yan na sumuko. Magkusa na silang sumuko, pumunta sa barangay, sa kapulisan at magpasakop sa tinatawag na rehabilitasyon. No? Ang ganda ng layunin. In fact, maraming ang mga sumuko. Ang problema, kaakibat ng mga pagsuko ay ang kaliwat kanang pagpatay. No? Wala akong napuntahan na police station nung ako'y pulis pa na wala pong nanlaban sa panahon ng war on drugs. Laging merong nanlalaban. In fact, sa mga napuntahan kong police station, kailangan merong nanlaban eh. E paano natin malalaman na merong manlalaban kung hindi naman natin alam kung ano yung nasa isip ng tao? Eh, pakinggan nyo na lamang yung sinabi ni Rodrigo Duterte sa Quadcom. He encouraged, no? Sabi niya doon sa mga pulis na involved sa operasyon, encourage them to fight. Di ba? Parang ang pinaka-short understanding, palabanin nyo. And that's it. Tapos na ang usapan, patay na yung tao. O anong nangyari? Kaliwat kanan talaga namamatay. In fact, sa area sa Bulacan, di ba? Sa isang araw, mahigit 30 ang napatay sa isang police operation simultaneously. Biruin ninyo, magkakaibang lugar, yung isipan ng mga kriminal, pare-parehas naman lalaban. Oh. Anyways, yan po yung mga nangyari. No? Yung Project Double Barrel na yan, naging alpha, naging reloaded, and so on. Bakit nagkaganon? Eh hanggang pangako lang kasi. In 3 months time, matatapos ang problema sa illegal na droga, sablay. O kaya humingi siya ng palugit. Sabi niya, 3 buwan ulit, na-extend. Tapos na-extend ulit. O doon na nagkawindang-windang. Napatay si Kian De Los Santos. And if you still remember, Ji Ik-ju, the Korean national na kinidnap at dinala sa krame at doon pinatay. Nangyari po yan October 18, 2022. No? Isa rin yun sa rason kung bakit sinuspinding muli ni Rodrigo Duterte ang war on drugs sa ating kapulisan at ang nanatili lamang ay ang PIDEA. Pero on January, muli itong niresume kasi hindi kaya talaga ng PIDEA ito. No, kakaunti lang ang power ng ang strength ng PIDEA, hindi nila kayang labanan alone ang war on drugs. Kailangan talaga ng tulong ng ating mga kapulisan. But anyway, napahaba na ako sa ating kwentuhan. At siguro naman naging komprehensibo at sana may natutunan pa rin kayo kahit paano sa ating naging talakayan ngayon. Ang pinakapunto lang naman natin dito ngayon ay yung tagal na maaaring maging paglilitis, panahon ng paglilitis dito kay Rodrigo Duterte. Maaari daw po itong umabot ng 10 taon, pinakamabilis na ang 3 taon. Kaya ang tanong, aabutin niya pa kaya ang hatol o mauuna na ang tadhana? Maraming salamat po
Sa inyong lahat mga tol, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo, at dito po sa ating programa. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.